Hello mga kababayan, dito muna tayo. Titingnan natin itong dramatic ni Marcos Jr. na paiyak-iyak pa. Diyos ko po, nakakahiya ka Marcos Jr. Tinatanong siya, "Are you teary-eyed?" "Yes, because I'm very upset. I see people having hard time, but mo paparusahan para magpayaman ka." Yan ang sinasabi ni Bangag. Unang-una, Marcos Jr. Bangag Adictos Benedictos Judas Demonyo Salot. Tigilan mo yung mga kadrama-dramahan mo, mga paiyak-iyak mo dahil na-corner ka na. Tigilan mo yung paiyak-iyak mo. Walang naniniwala sa paiyak-iyak mo. Puwera lang doon sa mga himod tumbong sa'yo. Yun ang naniniwala sa mga pa-victim effect mo. Kami, alam namin ang lahat. 3 taon ka na, mag-aapat na taon ka na dyan sa posisyon mo. Ngayon ka lang kumikilos, ngayon mo lang alam ang mga korupsyon na nangyayari sa Congress, sa House of Representatives. Mismo si Vice President Sara Duterte nagsasabi na alam mo ang insertion na ginagawa sa kanya noon sa DepEd, kaya nag-resign siya. Isang rason yan kung bakit nag-resign si Vice President Sara Duterte sa DepEd dahil dyan na hinihingian siya ng congressman ng komisyon pag binigay yung budget sa kanya. Nang hindi niya binigay, sabi ni Sara Duterte, sabi niya bawal yun kasi hindi siya sanay ng mga ganyan. Nang hindi niya binigay, nilakihan yung budget, kinuha ang 10 billion. Nilakihan yung budget sa DepEd, tapos kinuha ng mga kawatan sa congressman ang 10 billion daw. Yan ang sabi ni Sara Duterte. Tapos, kaya siya nag-resign dahil ayaw niyang siya ang managot. Magaling ang mga kawatan talaga. Ini-insert, nilakihan ang budget, tapos kukunin nila. Para kung magkakabululyaso, ang masisisi si Sara Duterte. Tingnan nyo, ganyan ang ginagawa nila ngayon sa DPWH. Nilakihan ang pundo, pinakamalaking pundo ang DPWH. Yun din pala, sila din ang nakikinabang, kinukuha din nila dahil sila din mismo ang mga kontraktor katulad ni Saldico. Ilang kontraktor companies yang si Saldico, hayop na yan. Siya mismo ang nandyan sa buy scam. Paglabas sa GAA, sobrang laki na ng budget ng DPWH. Yung pala sila din mismo ang kukuha doon ng pera. Ganyan tayo ginagago mga taong bayan. Kaya ikaw Marcos Jr., tigilan mo yung pag-iyak-iyak mong kadrama-dramahan mo Dahil alam na alam mo, presidente ka, mananagot ka. Dahil kung totoong binasa mo yung budget, yung libro, nakakapal-kapal, sabi pa nga ni Attorney Vic Rodriguez, hindi siya maniniwala na binasa mo yun, dahil sabi pa ni Maharlika, ang tamad-tamad mo, mismo yung kapatid mo, Senator Amy, nagsasabi noon na tamad ka. Walang maniniwala na binasa mo yun. Kasi kung binasa mo yun, yung budget, kung binasa mo yun, hindi mo sana pinipirmahan yung budget na ma-release. Binito mo sana yun. Dahil andoon ang lahat ng mga insertion. Na natutuklasan ngayon kung magkano ang ini-insert. Kaya yung mga drama mo, Bangag, Marcos Jr., tigil-tigilan mo. Kunyari ka, paikot-ikot ka, nag-i-inspection ka sa mga proyektong mga ghost project na madami. Alam mo na yan, governor ka noon. Alam mo yan. Huwag ka nang magmaang-maanga na wala kang alam. Dahil tamad ka lang, nagkukuyakoy ka lang, hindi ka nagtatrabaho sa tamang trabaho, kaya wala kang alam, wala kang nakikita, na naghihintay ka lang, na nabubulungan ka ng mga kagamalian, kagaguhan, naniniwala ka naman. So ngayon mismo, natuklasan ng mga mata mo, pero matagal na yan. 3 taon ka na dyan sa posisyon mo.
Anong ginagawa mo? Wala kang ginagawa, di ba? Hindi mo nga sinibak si Martin Romualdez. Na may kasong bribery. Mismo si Sara Duterte nagpasabog dyan. Bingi ka? Hindi mo alam ang mga pinagsasabi ni Sara Duterte, Vice President? Kapal ng mukha mo. Isa nga iyang rason kung bakit nag-resign si Sara Duterte sa DepEd as a secretary. Dahil dyan sa mga insertion na kinukuha ng mga congressman. Siya mismo ang nagsasabi na sabihan mo yang si Martin Romualdez na hindi ako magbibigay. Dahil hinihingian daw siya na magkano ang sa kanila dyan sa budget niya. Tingnan mo kung gaano kagarapalan, kung akala nilang mga kawatan talaga tong mga congressman. At kahit ngayon, alam mo naman pala, Marcos Jr., kung sino-sino yun, ba't hindi ka umaksyon agad? Hindi mo mapangalanan yung pinsan mong si Martin Romualdez, si Saldico, at hindi ka mag-file ng kaso. Filean mo ng kaso. Tigil-tigilan mo na yung kaikot-ikot mo na walang kwenta. Dahil alam na namin yan lahat. Na ang DPWH, mismo si PRRD, pinasabog na yan ang pinakakawatan na ahensya. Andyan lahat. Ngayon, ang Kongreso, ang pinakakawatan. Kunyari, pinupundo sa DPWH, sila din pala ang kukuha doon kasi sila din mismo ang mga kontraktor. Kaya yung paiyak-iyak mo, walang kwenta yan, kumilos ka. Huwag kang magbangag-bangag. Dahil yung pag-iyak-iyak mo, walang mangyayari yan sa bansa natin. Mag-4 na taon ka na, wala kang ginagawa. Noon, Secretary of Agriculture ka. 1 taon ka doon, bago ka nag-resign. Kasi wala kang nagawa. Wala kang ginagawa na maayos sa mga magsasaka. Sabi mo, hawakan ko ang Secretary of Agriculture para matulungan natin ang mga magsasaka natin. Anong ginagawa mo? Di ba wala? Maraming nagpapakamatay na mga magsasaka natin dahil luging-lugi sila. Wala silang maibayad sa mga nauutangan nilang pampuhunan nila sa kanilang mga pananim. May nagawa ka bang malaking tulong sa mga magsasaka? Hayop ka, 1 taon ka bilang isang Secretary of Agriculture. Tapos ngayon, magdrama-drama kang paiyak-iyak ka, pa-victim ka dahil ikaw mismo, alam mo yan. Mismo si Attorney Vic nagsasabi, si Sara Duterte nagsasabi, si Maharlika nagsasabing, kasabwat ka dyan. Kaya wag kang magpa-victim epic, paiyak-iyak ka dahil na-corner ka na. Dahil isa kang mabubululyaso dyan. Kaya kunyari, ginagawa mo, binulgar mo yung mga ghost project. Ba't hindi mo pangalanan? Pangalanan mo agad, magbigay ka agad ng pangalan. Kasuhan mo, tanggalin mo yung mga district engineer o sino ba yung mga, kasuhan mo yan sila. Yung mga secretary mong involved dyan. Yung congressman na kawatan. Katulad ng pinsan mo. Tanggalin mo. I-impeach mo yan. Diyan kami maniniwala. Kung matatanggal mo yung pinsan mong si Romualdez. Huwag mo kaming bigyan ng paiyak-iyak mong drama mo. Diyos ko po. Walang naniniwala sa mga paiyak-iyak mo, hayop ka. Mag-4 na taon ka na, wala kang nagawa. Tapos ngayon, nangungutang ka na naman. Lalakihan mo na naman ang utang natin, naging trilyon na. Wala kang infrastructure. Ang dapat nga sa 2026 is zero budget muna ninyo yung DPWH habang nagpapatuloy ang investigasyon. Sana zero budget ang DPWH, wag budgetan yan. Wala ka namang nagawang proyekto eh. Bakit bibigyan ng budget yung DPWH? Wala ka namang nagagawang mga infrastructure, mga proyekto na maganda. Puro lang naman pangungurakot yung ginagawa ninyo. Tapos ngayon pa, victim epic ka? Ay putang ina ka. Ikaw ang mananagot dahil alam mo yan. Wag kang magmaang-maangan, wag kang magpapakunwari, Marcos Jr. Bangag. Hindi mo madala-dala kami sa paluha-luha mo, paiyak-iyak mo, ang kapal ng mukha mo. Ikaw ang mananagot. Alam namin na alam mo yan dahil ikaw ang nagpirma sa budget. Huwag kang magpaiyak-iyak dyan kay nakakainis ka lalo. Lalo kaming nanggigigil sa'yo. Alam mo sa sarili mong hindi mo kayang magpatakbo ng bansa.
Mag-resign ka na, Judas ka. Salot ka sa lipunan. At yang Martin Romualdez na pinsan mo, tanggalin mo yan. Ha? Hindi mo nga mapangalan-pangalanan si Saldico eh. Ha? Magkaso ka na. Tigilan mo na yan, paikot-ikot mo. Nagwawaldas ka pa ng perang panggastos ng pang-ikot-ikot mo doon, patingin-tingin ka sa mga flood control project doon sa mga probinsya-probinsya. Walang kwenta yan. Ang gusto namin, mag-aksyon ka. Kasuhan mo, tanggalin mo, mention mo ang pangalan in public. May karapatan kaming malalaman kung sino yung mga Judas na yan, ang mga kawatan mismo, dahil kami ay mga taxpayer. Pira namin yan. Hindi pira ninyo yan. Binubuto lang kayo dyan na nakaupo kayo sa posisyon. Tapos kayo ang mga kawatan. Yan ang tandaan ninyo. Ha? Alam na alam mo yan, mananagot ka. Kaya huwag kang mag-iyak-iyak dyan. Tigil-tigilan mo yan drama mo. Puro drama yung ginagawa mo. Putang ina ka. Nakapanggigil ka.